Napanood ba ninyo yon? Nabalita at isa pong nag-trending yung isang netizen or isang motorista na huminto mismo sa expressway. Nako, alam niyo kung bakit huminto yun. Kasi meron yatang isang patay na hayop, sabihin na natin na parang aso yata kasi blurred yung yung video do sa nabalita sa national TV, no? Huminto siya doon para itabi mismo yung patay na hayop, sabihin na natin na aso or kung ano pa man, ando na tayo yung nagmagandang loob. Talagang nakakaawa talaga yung patay na hayop or yung aso man yun, pag nasagasaan pa na or durug-durug naman yun, kaya lang, alam ba natin, hindi naman natin kinakampihan ang LTO o ang ahensya. Sobra po talagang delikado yun. Ako bilang driver, bilang isang motorista rin, kahit magmagandang loob ka or mabuti yung intention mo dun sa hayop, wala na tayong magagawa, nasagasaan na talaga yun Patay na talaga yun. Kahit pa sabihin, itabi pa natin yun, o ando na nga yun, naitabi natin, talagang hindi na natin may babalik ang buhay nun, no? May iwasan na lang siguro yung pagkadurog-durog or mas malala pang mangyayari kung hindi na itabi yun. Pero kung sakaling ganun ang sitwasyon, sakripisyo na lang. Ganun na lang talaga mangyayari na sa reality tayo Wala na tayong magagawa, patay na yung hayop Magsakripisyo na lang. Kasi ang pinakamahirap niyan, papaano kung nagkaroon ng karambola? So halimbawa, dahil hindi napansin, dahil siyempre, ayon sa balita, expressway nga yan. Mabibilis ang takbo niyan, siyempre. Paano kung nasa likod mo nakahinto ka, hindi ka napansin, di ba? Kaya nga marami nagkakarambola Sa likod hindi ka napansin, may batang sa kayong sasakyan, hindi natin alam kung anong speed nun dahil nga expressway, no? Di ang nagsakripisyo pa kung may nangyari dun sa bata. Halimbawa lang naman ito, hindi ko naman sinabing nangyari, no? Paano kung worst scenario na yung nasa likod ng paparating may sakay ding bata or pamilya, karakarambola yun. Sobrang delikado. Or yung mismong huminto na yun doon sa gitna or sa gilid man ng expressway yun, sobra po talagang delikado, no? Taya buhay talaga yun. Mabuti na lang at talagang walang nangyaring masama. Kaya ngayon yata ang balita ay pinapatawag yata ng Land Transportation Office para magpaliwanag. Or ang tawag doon, hindi lang obstruction meron pang parang reckless yata, no? Pero ando na nga yung magandang loob, in a good heart, no? Pero sobrang delikado po talaga yun. Ako bilang motorista, kung ako mismo yun at nadaanan ko yung patay na hayop na yun, sakripisyo na lang, lalampasan ko na lang yun. O kung ano man mangyari doon, wala na rin tayo magagawa dahil nangyari. Pero syempre sa kapakanan ng tao, no? Syempre baka mas marami pang madisgrasya. Hindi lang isa, hindi lang marami yan. Baka sobrang dahil sa ginawa nun, maraming mabulaga na may nakahinto pala rin sa bungad. Sobra po talaga ang disgrasya. Napanood ba ninyo yun? Pwede nyo naman i-search na lang yon yung huminto dun sa expressway, no? Kayo, ano masasabi nyo ron? Tama ba? No? Pero kung ako tatanungin ninyo, may mali talaga. May mali po talagang nangyari. Pero ando na nga, kagaya na sabi ko kanina, ando na nga yung pagmamalasakit. Siguro isa siyang pet lover, o kagaya ko rin, pet lover ako. Pero dapat lagi nating isipin, depende naman sa lugar yan, yung pagiging pet lover natin. Pag gano'n naman delikado yung lugar, paano kung bilang 10-wheeler pa yung nasa likod mo, huminto ka ron at hindi ka napansin? Patay na yung hayop, pati kayo nadamay, pati yung huminto, or pati yung makakabangga, no? Isa yun lang naman masasabi ko, opinion ko lang naman ito.